King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 12:22. Ang lihim sa ilalim ng lupa. Nakalimutan na ni Zhao Fang ang tungkol sa labanang nagaganap sa entablado. Ang kanyang mga mata ay ganap na nakatutok sa ilalim ng lupa. Sa kailaliman ng lupa, isang lalaking may itim na balat ang naka-cross-leg sa harap ng isang batong pinto, isang bilog na disk sa kanyang kamay. May lumitaw na isang uri ng protection array sa bato pinto. Ang core ng array na ito ay isang pentagon, na nagbuhos ng enerhiya ng 5 elements sa natitirang bahagi ng array. Natuklasan ni Zhao Fang na, nang walisin niya ang kanyang divine sense dito, wala siyang maramdaman. Gayunpaman, ang kanyang kaliwang mata ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang tinitingnan ay totoo. Ito ay malinaw na ang itim na balat na lalaki ay naglatag ng isang uri ng pagtatago ng hanay. Ano ang nasa likod ng array na iyon? Si Zhao Fang ay labis na mausisa. Ang taong ito ay nagsasagawa ng napakalaking panganib sa pamamagitan ng pagsisikap na sirain ang ceiling array sa ilalim ng mga paa ng napakaraming quasi-gods at true gods. Ano kaya ang nasa likod ng pintong iyon? Kailangang sulit ang lahat ng panganib. Hindi ito nag-isip ng husto upang hulaan na mayroong ilang kamangha-manghang kayamanan sa loob. Ako lang ang nakakaalam nito hanggang ngayon. Kaya kung maghintay hanggang sa matapos ang martial gathering para pumunta, pero hindi ako kalaban niya mag-isa. Medyo nabalisa si Zhao Fang. Ang lalaking may itim na balat na ito ay napakalakas, sa antas ng kahit isang rank 5 true god. Kahit na ginamit ni Zhao Fang ang lahat ng paraan na kanyang magagamit, hindi pa rin niya magagawang makipaglaban sa lalaking iyon kung mag-isa siyang pumunta. Ngunit kung hahayaan niyang malaman ng lahat na naruroon ang bagay na ito, mahihirapan siyang makakuha ng anuman mula rito, kaya ang paggawa niyan ay walang pakinabang sa kanya. Baka pwede ko siyang i-collaborate. Isang mapanlin lang ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Fang. Boom! Bang! Crash! Sa entablado, biglang sumabog ang matibay na pader na lupa. Bumagsak sa lupa ang binatilyong nakadamit na ginto at hindi bumangon. Hahaha, sa susunod, makakalaban ko na si Quasi-God Jinzin. Nasa sabik na tawag ng lalaking dilaw ang balat. Nanalo siya. Ibig sabihin, para sa kanyang susunod na laban, may pagkakataon siyang lumaban sa isang henyo ng quasi-god rangkang. Nagkagulo ang mga tao. Ang karamihan sa kanila ay walang ideya kung paano natalo ng lalaking madilaw ang balat sa kabataang nakadamit ginintoang. Gayunpaman, inaasahan nilang lahat ang isang henyo sa quasi-god rangkang na umaakyat sa entablado. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga quasi-gods na naruroon ang nagnanais na lumahok sa susunod na quasi-god rangkang competition, at tiyak na walang masama sa pagkakaroon ng reference. Quasi-god Jinzin, hindi mo maaaring tretuhin ng basta-basta ang taong ito. Babala ng isang nakasuot na gintong elder sa tabi ng quasi-god na si Jinzin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matalim na liwanag. Ang batang ito ay miyembro ng Earth Rock race, ngunit ang kanyang bloodline ay may sapat na mutated na maaari siyang mag-rank sa nangungunang 500 ng 10,000 ancient races. Patuloy ng naka-golden robe na elder. Masyadong maliit ang tingin mo sa akin. Ang mga mata ni Quasi-God Jinzin ay walang pakialam. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Ang gulong martial gathering ay may tuntunin na ang isang tao ay hindi makakalaban ng dalawang magkasunod na laban. Dahil dito, nang makaalis na ang dalawang mandirigmang ito sa entablado, isang pulutong ng mga tao ang sumugod sa susunod. Si Quasi-God Mogwai ay kabilang sa pulutong na ito, gayon din ang mga tao ng Skywater Yao race at ilang iba pang Quasi-Gods na gustong talunin si Zhao Fang sa harap ng Quasi-God na si Tianzu sa pag-asang makuha ang kanyang pabor. Kahit na si Quasi-God Jian Fang ay naniningil. Whoosh! Isang figurang nakasuot ng puti ang unang nakarating sa entablado. Gusto kong humiling ng isang nakapagtuturo na labanan kay Good Sir. Ang lalaking nakaputing damit na ito ay tumitig kay Zhao Fang at nagbigay ng masamang ngiti. Ang taong ito ay walang iba kundi si Hao Qing ng Skywater Yao race. Noong nakaraang pagkakataon, nagawa lang ni Zhao Fang na talunin at mahuli siya dahil ang hamak na pasang iyon ay biglang lumitaw at nasugatan siya ng husto. Bukod dito, nasaksihan lang ni Hao Qing ang lakas ni Zhao Fang kanina at nakita niya na hindi ito nagbago ng malaki.
Matapos ang kanyang sariling pagkatalo, si Hao Qing ay bumalik sa kanyang lahi at masiglang nagsimulang pahusayin ang kanyang lakas. Nakagawa siya ng mga malalaking hakbang at hangganan sa bawat aspeto, at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas. Sa pagkakataong ito, lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang talunin si Zhao Feng sa isang patas na laban. Isa pa ang humahamon sa kanya. Narinig ko ang nakalipas na mga taon na ang lalaking may gintong buhok na ito ay may isang uri ng salungatan sa Skywater Yao Race. Ang lahat ay muling nakatuon kay Zhao Feng. Bagamat hindi si Hao Qing ang pinakamalakas sa Skywater Yao Race, ang Skywater Yao Race ay isa pa ring Peak 4-star faction. Kaya, malamang na mas malakas si Hao Qing kaysa Quasi-God Thundercry. May isa pang nauna sa akin. Sa pagkakataong ito, tapos na siya. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Quasi-God Mowgli. Malamang na mas malakas pa si Hao Qing kaysa sa kanya. Natitiyak ang pagkatalo ni Zhao Feng. Naglakas loob ka pa bang hamanin ako? Mukhang hindi ka pa natuto ng leksyon mo. Tumawa si Zhao Feng habang bumababa sa stage. Ang mga salitang ito ay nagpadala ng pagkabigla sa mga manunood. Hindi ko akalain na ang batang ito na may gininto ang buhok ay nakalaban na ni Hao Qing noon. At parang si Hao Qing ang natalo. Karamihan sa mga manunood dito ay walang ideya kung anong uri ng sama ng loob ang umiiral sa pagitan ni Zhao Feng at ng Skywater Yao Race. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Hao Qing ay lubos na nagalit sa mga salita ni Zhao Feng, at agad niyang isinaaktibo ang kanyang bloodline at sumugod. Sabik na sabik siyang talunin at hiyain si Zhao Feng kaya na-activate niya ang kanyang bloodline sa lalong madaling panahon. Buzz. Biz. Ang katawan ni Hao Qing ay naging kalahating transparent na likido, lumulutang sa hangin na parang water yao spirit. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsimulang umikot ang isang whirlpool ng hangin at tubig. Boom! Swoosh! Habang siya ay gumagalaw, ang whirlpool sa ilalim ng mga paa ni Hao Qing ay lumaki at lumaki, ang kapangyarihang nasa loob nito ay mas nakakatakot kaysa dati. Ang wind-water intent ni Hao Qing ay umabot na sa level 2. Kinawian ni Quasi-God Lin Guang ang kanyang fan at bahagyang tumanggo bilang pagsang-ayon. Mukhang nagalit si Hao Qing sa paraan ng pagtrato ni Zhao Feng sa kanya, napakalakas ng loob, na ang lahat ng kanyang potensyal ay nailabas. Mamatay. Tumakbo si Hao Qing sa whirlpool ng hangin at tubig at sinugod si Zhao Feng. Mula sa malayo, ramdam ni Zhao Feng ang lakas ng pagsipsip at pagiling sa kanyang katawan. Swish! Na-activate na ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body, ngunit sa pagkakataong ito, mas pinalabas niya ang kapangyarihan nito. Physical Force Lightning Domain. Isang domain ng pisikal na puwersa na nabuo mula sa 5 kulay na kidlat ang lumabas mula sa Sacred Lightning Body ni Zhao Feng at nilamon si Hao Qing. Agad na nagsimulang bumagal si Hao Qing. Crackle. Hiss. Ang 5 kulay na kidlat ay bumangga sa enerhiya ng hangin ng Hao Qing, ang dalawa sa kanila ay neutralisahin ang isa't isa. Basag. Ipinalibot ni Hao Qing ang kanyang wind-water divine power, at ang whirlpool na nasa ilalim niya ay agad na lalong naging hibang. Boom! Bang! Ang lakas ng pagiling ng whirlpool ay dumurog sa physical force lightning domain. Sa kailaliman ng lupa, ang lalaking itim ang balat ay labis na nabalisa sa labanang nagaganap sa itaas niya. Kailan matatapos itong gulong martial gathering? Ang lalaking may itim na balat ay lubos na nagnanais na ang gulong martial gathering na ito ay matapos ng medyo maaga. Sa sandaling ito, ang lalaking may itim na balat ay biglang napangiti sa gulat, isang mahinang boses ang nagsalita sa kanyang isipan. Pagbati. Pwede ba tayong magtulungan? Ang boses ni Zhao Feng ay nagsalita. Sino ka? Lumikot ang ekspresyon ng lalaking may itim na balat. Hindi niya inaasahan na may makakadiscover sa kanya. Nakikipag-away ako sa itaas. Naparito ako para makipagtulungan sa iyo. Tumawa si Zhao Feng. Hatiin mo sa akin ang kayamanan sa likod ng selyo, kung hindi, sasabihin ko sa lahat ng tao ang tungkol sa lihim na ito. Nagpatuloy si Zhao Feng. Kung gagawin mo iyon, wala kang mapapala rito. Bukod dito, kung sasabihin mo sa lahat ang tungkol sa bagay na ito, magtataka sila kung paano mo nalaman kung ano ang nangyayari dito sa unang lugar. Kung sasabihin kong kasama kita, hindi ka nila bibitawan.
Ang lalaking may itim na balat ay dahan-daang inayos ang sarili at binalikan si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay isa lamang quasi-god. Medyo nauuna siya kung iniisip niyang makakakuha siya ng pantay na bahagi ng kayamanan ng Five Elements God Lord. Maaari ko lang masira ang array ng maaga. Pagkatapos, malalaman ng lahat, at walang maghay-hinala sa akin. Nag-message si Zhao Feng. May kakayahan ka rin ba? Napamura ang lalaking itim ang balat. Si Zhao Feng ay kasalukuyang nasa gitna ng labanan. Paano niya posibleng masira ang array nang walang nakakapansin? Boom! Bang! Crash! Sa entablado, ang labanan sa pagitan ni Hao Qing at Zhao Feng ay umabot sa isang lagnat. Water slaughtering screen. Ikinuyom ni Hao Qing ang isang kamay niya, at ang dalawang napakalaking whirlpool ng hangin at tubig ay agad na lumitaw sa kaliwa at kanan ni Zhao Feng at nagsimulang pumikit para durugan siya ng paste. Napakalakas mo. Kailangan kong gamitin ang buong lakas ko. Biglang nagpahayag si Zhao Feng. Buong lakas. Nagulat si Hao Qing. Siyempre, nahulaan niya na si Zhao Feng ay nagpipigil sa kanyang naunang labanan. Ngunit sino man ay magkakaroon ng ilang trump card na gagamitin lang nila kapag talagang kinakailangan. Walang pinagkaiba si Hao Qing. Lalong naging nasa sabik ang karamihan. Mas binibigyang pansin nila si Zhao Feng kaysa sa isang kababalaghan ng quasi-god rangkang. Kung sinabi ni Zhao Feng na gagamitin na niya ang kanyang buong lakas, natural na gusto nilang makita kung gaano siya kalakas. Swish! Ang kumikislap na 5 kulay na kidlat ay nagsimulang lumabas sa katawan ni Zhao Feng. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ginamit ni Zhao Feng ang 5 Elements Divine Power upang magpaputok ng 2 palad ng 5 kulay na kidlat sa kanyang kaliwa at kanan. Boom! Bang! Crash! Ang dalawang napakalaking whirlpool ay pinulbos. Ito ay 5 Element Intent. Natigilan ang ekspresyon ni Hao Qing na para bang binigyan siya ng matinding suntok. Sa kanyang unang pagkatalo, si Zhao Feng ay hindi nagtataglay ng anumang lakas ng intent habang siya ay nasa bingit ng pag-abot sa level 1 sa Wind-Water Intent. Ngunit ngayon, nang ang kanyang Wind-Water Intent ay umabot sa level 2, naintindihan na ni Zhao Feng ang 5 Elements Intent. Kahit na ang bawat individual na layunin ng 5 Elements Intent ni Zhao Feng ay nasa level 1 lamang, ang kanilang pinagsamang posibilidad ay higit na malampasan ang kanyang level 2 Wind-Water Intent. Hao Qing, natalo kita sa huling pagkakataon, at sa pagkakataong ito, sa buong lakas ko, kaya pa rin kitang talunin. Si Zhao Feng ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti at sinisingil kay Hao Qing ang kanyang 5 Elements Divine Power. Bagamat sinasabi ni Zhao Feng na ginagamit niya ang kanyang buong lakas, talagang pinipigilan pa rin niya ang karamihan. Halimbawa, aktwal na naabot ni Zhao Feng ang level 2 sa bawat elemento ng 5 Elements Intent, ngunit kumikilos siya na parang naabot lang niya ang level 1. Hindi. Dapat manalo ako. Masyadong naapektuhan si Hao Qing kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Kaboom! Itinulak ni Hao Qing ang kanyang bloodline sa limitasyon, na sinunog ang kanyang divine power upang mag-transform sa isang napakalaking yaw mula sa karagatan. Slaughtering Whirlpool. Sa isang malupit na ekspresyon, si Hao Qing ay lubusang lumubog sa whirlpool sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom! Ang napakalaking whirlpool ng hangin at tubig ay sumasakop na ngayon sa higit sa kalahati ng entablado, ang enerhiya ng wind-water sa loob nito sa galit na galit. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Zhao Feng ang 5 Elements Divine Power, hiniram ang enerhiya ng mundo para magpaputok ng napakalaking bundok ng 5 kulay na kidlat. Boom! Bang! Pinilit ng nag-iisang palad na ito si Hao Qing palabas ng whirlpool. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang 5 Elements Divine Power at muling umabant. Boom! Bang! Crash! Pagkatapos ng ilang sagupaan, si Hao Qing ay malinaw na nawawalan ng lakas. Natatalo siya. Matatalo si Hao Qing. Hindi ko akalain na ang batang ito na may gininto ang buhok ay mauunawaan ang 5 Elements Intent, at naabot niya ang ganoong nakakatakot na level sa bawat intent. Sa kanyang lakas, makapasok siya sa quasi-god rangkang. Nagdaldalan ang mga manunood sa isa't isa. Sa mundong ito, ang mga malalakas ay iginagalang. Kung ang isa ay sapat na malakas, pinapayagan silang gawin ang anumang bagay.
Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Zhao Fang ay nakakuha ng kanilang pagkilala. Mayroong kahit ilang paksayon na ang mga True God ay nagsimulang mag-isip na dalhin si Zhao Fang sa kanilang panig. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na, sa ilalim ng lupa, mayroong isang tao na higit na nabalisa kaysa sino man sa kanila. 5-element intent. Ang lalaking itim ang balat ay lubos na natulala. Nang gumamit si Zhao Fang ng 5 elements intent, na-absorb niya ang 5 elements energy ng nakapaligid na mundo. Natural na walang exception ang 5 elements energy ng array na nasa harapan niya. Kung patuloy na sinisipsip ni Zhao Fang ang nakapaligid na 5 elements na enerhiya, tiyak na maaapektuhan nito ang array at magiging maaga itong masira. Bagalan. Sumasang-ayon akong magtrabaho sa iyo. Tumigil ka na. Walang magawa ang lalaking may itim na balat kay Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 12:23. Naabot ang kasunduan. Bagalan. Sumasang-ayon akong magtrabaho sa iyo. Tumigil ka na. Walang magawa ang lalaking may itim na balat kay Zhao Fang. Hindi niya maaaring pahintulutan si Zhao Fang na sumipsip pa ng enerhiya sa paligid ng 5 elements. Kung hindi, ang array ay masisira ng maaga, at lahat ay malantad. Bukod dito, si Zhao Fang ay isang ordinaryong quasi-god lamang, kaya kahit na sila ay nagtutulungan, ang lalaking itim ang balat ay hahawak pa rin ng inisyatiba. Sa entablado ng pakikipaglaban, ang mga labi ni Zhao Fang ay pumulupot paitaas. Si Hao Qing, na patuloy na tinutulak pabalik ni Zhao Fang, ay nanlumo at nagalit sa mahinang ngiti na ito. Si Hao Qing ang umakyat sa entablado at nagimbita kay Zhao Fang para sa isang laban. Siya ay naniniwala na siya ay aalis na matagumpay, na naghuhugas ng kahihiyan at kahihiyan mula sa kanilang unang pagtatagpo. Ngunit ang resulta ay isa na namang malungkot na pagkatalo. Whoosh! Ang 5 kulay na kidlat sa katawan ni Zhao Fang ay unti-unting umatras. Ngayong pumayag na ang lalaking may itim na balat na makipagtulungan sa kanya, hindi na kailangan ni Zhao Fang na ipagpatuloy ang paggamit ng 5 elements intent. Bilang karagdagan, ang enerhiya ng bloodline ni Hao Qing ay naubos at ang kanyang katawan ay nasugatan ng husto. Kahit na walang paggamit ng 5 elements intent, hindi na nagawang makipaglaban ni Hao Qing. Sa isa sa mga pavilion sa paligid ng entablado, isang kabataang nakadamit ng mapusyaw na pula ang sentro ng atensyon. Quasi-God Guiyi, siya ay katulad mo, isang eksperto sa 5 elements intent. Humajijik ang isang cute at nakakatawang babae na nakatayo sa may pulang damit na kabataan. Paano maihahambing ang batang iyon sa quasi-god Guiyi, 12 sa quasi-god Rangkang? Natatawang sagot naman agad ng taong malapit. 6 na miyembro ng quasi-god Rangkang ang dumating sa gulong martial gathering na ito. Si quasi-god Guiyi ang prodigy na nireranggo sa 12 sa quasi-god Rangkang. Ang bawat bahagi ng kanyang 5 elements intent ay nasa level 1 lang, ngunit naitaas ko na ang 2 sa aking intent sa level 2. Ang aking kahusayan sa paggamit ng 5 elements intent ay higit na mataas din. Quasi-god Guiyi ay nagsalita na may casual na tono na nagpalabas ng lubos na kumpiyansa. Boom! Bang! Crash! Sa entablado, si Zhao Fang ay umasa sa kanyang kakilakilabot na pisikal na lakas ng mag-isa upang sugpuin si Hao Qing. Hao Qing, pumayag ka lang. Hindi ka ang kaparehan niya. Maraming miyembro ng Skywater Yao Race ang lihim na nagpadala ng mensahe kay Hao Qing, na pinayuhan siyang pumayag. Sa entablado, ibinaba ni Hao Qing ang kanyang ulo at pumayag. Habang tumatagal ay niya kayang talunin si Zhao Fang, ngunit ito makakadagdag lang sa kanyang kahihiyan. Swoosh! Swoosh! Nang pumayag si Hao Qing, natapos ang labanan, at ang 2 mandirigma ay umalis sa entablado. Bago makapagkomento ang mga manunood tungkol sa labanang ito, iba't ibang quasi-gods ang sumugod pababa mula sa 5 bundok patungo sa entablado. Kabilang dito ang lalaking may dilaw na balat na nanalo sa huling round. Siya ay sabik na labanan ang quasi-god Jinzin. Nako, isang pambihirang balingkinitang babae ang unang umakyat sa entablado. Babae rin ang napili niyang kalabanan. Dahil sa kung gaano kalakas ang golden-haired brat na iyon, hindi makatarungan ang iyong pagkawala. Sa Skywater Yao Race Party, inaliw ni quasi-god Lin Guang si Hao Qing.
Batay sa lakas na ipinakita ni Zhao Fang, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Quasi-God Rangkang. Tulad ng para sa Quasi-God Lin Guang, bagaman siya ay nireranggo sa ika-17, iyon ang kanyang ranggo mula sa huling pagkakataon. Ang kanyang lakas ay hindi na natiling hindi kumikibo pagkatapos ng lahat ng oras na lumipas. Dahil dito, tiwala si Lin Guang na kaya niyang talunin si Zhao Fang. Ngunit paano kayang hamanin ng isang makapangyarihang prodigy ng Quasi-God Rangkang ang sinuman? Paano ito nangyari? Ang Quasi-God Mogwai ng Nether Ghost Race ay na-freeze sa lugar, ang kanyang mukha ay paralisado sa hindi makapaniwala. Ang Houching ng Skywater Yao Race ay hindi katugma kay Zhao Fang. Paano naging ganito kalakas si Zhao Fang? Kung si Quasi-God Mogwai ay bumaba doon, mas masahol pa sana siya kaysa kay Houching. Ang lakas ng lalaking ito. Nakatitig si Quasi-God Zifang kay Zhao Fang. Ang ekspresyon ng mukha nito ay patuloy na nagbabago. Siya ang orihinal na nagplano na ipahiya ng Quasi-Gods of Violet Nighthall si Zhao Fang para pasayahin si Quasi-God Tianzhu. Gayunpaman, napakalakas ni Zhao Fang, sapat na malakas para makapasok sa Quasi-God Rangkang. Nangangahulugan din ito na ang mga nasa Quasi-God Rangkang lamang ang maaaring magdulot ng anumang banta kay Zhao Fang. Sa tabi niya, isang pahiwatig ng sorpresa ang makikita rin sa malabong mga mata ni Quasi-God Tianzhu. Samantala, ang mga eksperto ng True God ng Yellow Dragon Pavilion ay nag-uusap sa isa't isa. Ang batang iyon ay napakahusay. Kung ma-recruit natin siya, malulutas natin ang lahat ng problema natin sa isang iglap. Isang Quasi-God ang nagbigay ng kanyang opinyon. Kung i-recruit nila si Zhao Fang, mawawalan ng tagapagtanggol si Han Ninger at mahuhulog sa mga kamay ng Yellow Dragon Pavilion. Kung hindi siya susuko, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. At sa talento ni Zhao Fang, ang pagiging isang ancient god sa hinaharap ay walang problema. Mahirap. Ang True God Zongto ay lumuwa, may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Noon, tinanggap ni Zhao Fang ang isang kahilingan mula sa True God of Spirit Grass Gate at dinala si Han Ninger sa harap mismo ng True God Zongto. Kaya, ang True God Zongto ay naniniwala na ang pagkuha kay Zhao Fang ay talagang imposible. Kung ganoon, patayin mo na lang silang dalawa. Sabi ng isang matanda na may malamig at masasamang ekspresyon. Kung hindi kailangan ng sitwasyon, talagang ayaw ng Yellow Dragon Pavilion na saktan ang isang henyo tulad ni Zhao Fang. Whoosh! Bumalik si Zhao Fang sa grupo ng Sky Haze Race, kung saan agad na nagtungo ang mga eksperto sa paligid upang batiin siya. Pagkatapos ng lahat, ang potensyal na ipinakita ni Zhao Fang ay sapat na upang patunayan na maaari siyang maging isang ancient god sa hinaharap. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang ancient god ay isa sa pinakamataas na antas na maaabot ng isang hegemon na maaaring makaimpluwensya sa isang buong rehiyon. Brother Zhao, sa iyong lakas, kung sasali ka sa gulong zone Quasi-God Rangkang competition, siguradong makakasama ka sa top 20. Si Quasi-God Jian Fang ay medyo naiinggit kay Zhao Fang. Malakas si Jian Fang, ngunit kailangan pa rin niyang lumakas ng kaunti para makapasok sa rangkang. Ang kababalaghan mula sa Sky Haze Race at ang asul na buhok na matandang babae ay mas mainit din ang pakikitungo kay Zhao Fang. Hindi pwede. Ang mga kahanga-hangang nasa top 20 ng Quasi-God Rangkang ay lahat ay sobrang galing. Hindi sila maaaring maliitin. Mapagpakumbabang sabi ni Zhao Fang. Sa gilid, hindi mapigilan ni Han Ninger na mapangiti sa kababaanglob ni Zhao Fang. Nasaksihan na niya ang tunay na lakas ni Zhao Fang. Siya ay may kakayahang madaling pumatay sa isang rank 3 True God. Nangangahulugan ito na, kung sasali si Zhao Fang sa Quasi-God Rangkang competition, siya ay makapasok sa top 10, o marahil ay mas mataas pa. Young Master Zhao, ang mga tao ng Yellow Dragon Pavilion ay nasa kanlurang bundok. Tama ang sinabi mo. Ang aking nakatatandang kapatid ay tunay na nagtaksil sa Spirit Grass Gate. Nagkasala si Han Ninger kay Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, siya ang dahilan ng problemang ito. Kung hindi siya pumunta para makipag-usap sa kanyang nakatatandang kapatid, ang mga tao mula sa Yellow Dragon Pavilion ay hindi natatawagan. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Makinig ka na lang sa akin mula ngayon, at kahit anong sabihin ko, huwag mo nang questionin ang mga desisyon ko.
Ang mahinahon at matatag na boses ni Zhao Fang ay umalangaw-ngaw sa isip ni Han Ninger. Manam. Ang kalmado at walang takot na mukha ni Zhao Fang ay hindi maipaliwanag na nagpakalma kay Han Ninger. Sa tabi niya, ang nakatatandang kapatid ni Han Ninger ay tumingin kay Zhao Fang ng may paggalang, hindi alam na nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan. Buzz. Ibinaba ni Zhao Fang ang kanyang focus sa ibaba ng fighting stage. Nagtatrabaho tayo ngayon, pero masyado kang malakas. Paano kita pagkakatiwalaan? Nagmensahe si Zhao Fang sa lalaking itim ang balat. Pwede lang tayong mag-verbal promise sa ngayon. Sinisira ko ang array sa ngayon at hindi ako makaalis, at halatang hindi ka makakababa. Ang boses ng lalaking may itim na balat ay may bahid ng kawalan. Bagamat pumayag siyang makipagtulungan kay Zhao Fang, ang kasalukuyang sitwasyon ay nangangahulugan na ang kanilang kasunduan ay puro pasalita. Ang lalaking may itim na balat sa loob ay ngumisi. Ang mga verbal na kasunduan ay natural na walang mga paghihigpit, ngunit ano ang magagawa ni Zhao Fang tungkol dito? Si Zhao Fang ay isang maliit na quasi-god lamang. Kung maglakas-loob siyang pumuntang mag-isa, mapapawi na lang siya. Maaari mong masaktan ng husto ang iyong sarili at mabawasan ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Ang matatag na boses ni Zhao Fang ay biglang umalangaw-ngaw sa isipan ng lalaking itim ang balat. Agad na napawi ang ngiti sa mukha ng lalaking may itim na balat. Makakaisip pa ng hamak na paraan ang brat na ito. Nagmura ang lalaking itim ang balat. Kung hindi siya pumayag, ipinapahiwatig niya na hindi niya sinasadyang makipagtulungan kay Zhao Fang noong una. Kaya, si Zhao Fang ay patuloy na gagamit ng 5 elements intent para pahinain ang seal. Hindi ko makontrol ang oras na masira ang array. Kung hindi masira ang array sa pagtatapos ng martial gathering, masasaktan ko ang sarili ko. Ang lalaking itim ang balat ay hindi tanga. Kung nasaktan niya ng husto ang kanyang sarili at nasira ang hanay habang nagpapatuloy pa ang martial gathering, pinirmahan na niya ang sarili niyang hatol na kamatayan. Sige. Sa wakas ay nagkasundo ang dalawa. Ang lalaking itim ang balat ay isang rank 5 true god. Kung ang hanay ay hindi pa nasira sa oras na ang martial gathering ay malapit nang matapos, ang lalaking may itim na balat ay kailangang saktan ang sarili upang magamit lamang niya ang 40% ng kanyang pinakamataas na lakas. Siyempre, walang sino man maliban sa lalaking itim ang balat ang makakapagtukoy kung gaano talaga kalubha ang sugat. Gayunpaman, hanggat may pinsala ang lalaking may itim na balat, kumpiyansa si Zhao Fang sa paghawak sa kanya, o hindi bababa sa hindi niya pananakot. Sabihin mo sa akin, ano ang nasa loob? Tanong ni Zhao Fang. Dapat itong lugar na ginamit ng 5 Elements God Lord para sa liblib na paglilinang. Paliwanag ng lalaking itim ang balat. Ang 5 Elements God Lord. Si Zhao Fang ay namangha. Sa itaas ng mga ancient gods ay ang mga God Lord. Ang mga God Lord ay yaong mga nakatayo sa tuktok ng ancient desolate realm of gods, at sila ay lubhang mailap na mga karakter. Ang simbolo ng 5 star na paksayon ay mayroon silang God Lord na namumuno sa kanila. Siyempre, hindi lubos na pinaniwalaan ni Zhao Fang ang mga salitang ito. Pagkatapos gumawa ng kanyang kasunduan sa lalaking may itim na balat, sinimulan ni Zhao Fang na obserbahan ang martial gathering. Boom! Bang! Crash! Sa entablado, katatapos lang ng labanan. Ang babaeng nauna sa entablado kaysa sa iba ay halos hindi na nagtagumpay sa kanyang kalaban. Nagpatuloy ang gulong martial gathering. Pagkatapos ng kanyang huling laban, wala nang nang-ahas na hamanin si Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, nagpakita si Zhao Fang ng lakas na maihahambing sa nangungunang 20 sa quasi-god ranking. Nakatitig si Zhao Fang kay quasi-god Mogwai, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Kalokohan, ang brat na ito. Nagalit si quasi-god Mogwai, ngunit wala siyang magagawa. Noong panahong iyon, hinamon niya si Zhao Fang at sinabing hindi mangangahas si Zhao Fang na umakyat sa entablado. Pero ngayon, siya naman ang hindi nang ahas. Alam ni quasi-god Mogwai na hindi siya kalaban ni Zhao Fang. Ang tanging makukuha niya sa pag-akyat sa entablado ay isang masusing kahihiyan sa pamamagitan ng mga kamay ni Zhao Fang. Ang quasi-god Dilin ay hindi rin nang ahas na umakyat sa entablado. Dati, noong naglalakbay si quasi-god Dilin sa pamamagitan ng teleportation array, nabangga niya si Zhao Fang.
Sa oras na iyon, hinabol niya at ng iba pang miyembro ng kanyang lahi si Zhao Feng, ngunit kalaunan ay napilitan silang sumuko sa paghabol. Kahit nawala ang bagay na ito, sina Dilin at Zhao Feng ay nagkaroon pa rin ng kanilang alitan mula sa Wild Ancient Secret Dimension. Kaya naman, hindi nang ahas na umakyat sa entablado si Quasi-God Dilin. Boom! Bang! Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa entablado. Sa wakas ay nakabalik sa entablado ang lalaking dilaw ang balat. Walang pag-aalinlangan si Quasi-God Jinzin at agad na lumipad pababa. Hahayaan kitang masaksihan ang kapangyarihan ng isang Quasi-God rangkang prodigy. Ipinahayag ni Quasi-God Jinzin. Hahaha, sapat na ang usapan. Mag-away tayo. Habang tumatawa ang lalaking dilaw ang balat, nagsimulang tumaas ang kanyang enerhiya. Ito ay magiging mabuti. Nagtataka ako kung ang mutant bloodline ng Submerged Dragon Sect ay kayang talunin ang Quasi-God Jinzin. Minsan pa, nadama ng nanonood na mga Quasi-Gods at True Gods ang kanilang sigasig. King of Gods, Kabanata 1224. Ang pangkasarang kurtina ay naghahanda na bumagsak. Sa unang pagkakataon sa gulong martial gathering na ito, isang henyo ng Quasi-God rangkang ang malapit ng makipaglaban. Agad namang itinoon ng mga manunood ang kanilang atensyon sa entablado. Kainin mo ang kamao ko. Ang lalaking dilaw ang balat ay lumukso sa Quasi-God Jinzin. Sa sandaling gumalaw siya, nagsimulang gumalaw kasama niya ang madilim na dilaw na lupa sa entablado. Golden Radiant Slash. Ang Quasi-God Jinzin ay tumingin sa malamig na mga mata, ang kanyang kaliwang kamay ay nagniningning ng gininto ang liwanag, isang maliit na araw sa gabi. Whoosh! Bang! Sinalubong ng kamao ang palad, nagpakawala ng nakakatakot na shockwave ng enerhiya. Parehong ang dilaw na balat na lalaki at ang Quasi-God Jinzin ay umatras ng malayo. Hindi naman masama ang lakas mo. Kailangan kong ilabas lahat. Ang lalaking may dilaw na balat ay time na tumawa, at ang kanyang mga mata ay biglang tumutok, na lumalaban sa layuning lumalabas sa kanyang katawan. Groom. Ang madilim na dilaw na ulap ng alikabok sa ibabaw ng entablado ay dahan-daang nagsimulang dumikit sa lalaking dilaw ang balat, na bumubuo ng partikular na matigas na mga tipak ng dumi. Ang lalaking may dilaw na balat ay naging isang napakalaking halimaw na bato na nagbigay ng matinding presyon. Kahit na may mutant ancient bloodline ka, hindi pa rin tugma sa aking bloodline. Ang Quasi-God Jinzin ay sumigaw, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Buzz. Ang gintong dugo ay dahan-daang tumulo mula sa katawan ni Quasi-God Jinzin. Ang gininto ang dugo ay mabilis na namuo sa kamay ni Quasi-God Jinzin, na anyong gintong espada. Ginagamit ng dalawang ito ang kanilang bloodline strength ng napakabilis. Ang bloodline ng Quasi-God Jinzin ay nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang kanyang dugo at hubugin ito ng mga sandata. Ang mga tao sa 5-Star Mountain ay natigilan at namangha. Ang gulong martial gathering ay para lamang sa mga tagmang nakapagtuturo, kaya hindi pinahintulutan ang mga divine weapon, ngunit ipinagkaloob sa kanya ng Quasi-God Jinzin ang hindi kapani-paniwalang talento at ang kakayahang gumawa ng sarili niyang mga nakakasakit na sandata. Gayunpaman, abnormal din ang bloodline ng lalaking dilaw ang balat. Dahil mismo sa mga kadahilanang ito kaya nasasabik ang lahat sa labanang ito. Boom! Bang! Crash! Habang ang mga tao ay humihingal pa rin sa papuri, ang magkapareha sa entablado ay nabangga na sa isa't isa. Ang bawat banggaan ay magreresulta sa isang kahanga-hangang pagsabog ng gintong liwanag. Napakalakas. Ang Quasi-God Jianfeng ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga sa pagtataka. Ang sinumang maaaring makapasok sa Quasi-God rangkang ay dapat man lang ay isang rank 3 Quasi-God. Bulong ni Zhao Feng sa sarili habang pinapanood ang labanan. Ang maabot ang antas ng isang rank 3 True God ng hindi aktwal na pagiging True God ay isang napakataas na pangangailangan. Siyempre, naabot na ni Zhao Feng ang antas na ito. Higit pa rito, hindi pa gaanong katagal, ang 5 Elements Intent at Wind Lightning Intent ni Zhao Feng ay umabot na lahat sa level 2, na naging sanhi ng kanyang lakas na muling tumalon. Kung hindi ko gagamitin ang Space-Time Robe, makakalaban ko ang isang rank 4 True God, ngunit iyon ay magdadala lamang sa akin sa rank 5 sa Quasi-God rangkang. Si Zhao Feng ay tinansya ng isip. Sa madaling salita,
Ang mga prodigy ng Quasi-God Rankings Top 5 lahat ay may lakas upang labanan ang ordinaryong rank 4 True Gods. Ayon sa alam ni Zhao Feng, ang pinakamalakas na kababalaghan ng gulong zone ay ang Quasi-God Heaven Swallower ng Heaven Devouring Sacred Land. Tila tiwala siya na matamo kaagad ang rank 4 nanograms Heavenly Divine Realm. Nakita ni Zhao Feng ang lakas ng Quasi-God Heaven Swallower sa Wild Ancient Secret Dimension. Tinansya niya na kung gagamitin ng Heaven Swallower ang lahat ng kanyang lakas, maaari pa siyang makipaglaban sa rank 5 True Gods. Isang Quasi-God na maaaring gumamit ng lakas ng isang rank 5 True God. Ito ang lakas ng pinakamalakas na kababalaghan ng gulong zone. Kapag naabot ko na ang ikalabindalawang antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, pagkatapos kasama ang aking Sacred Lightning Body at iba't ibang layunin, dapat ko ring labanan ang isang rank 5 True God. Natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa halip na inaasahan ang sandaling iyon. Palagi siyang mahigpit sa kanyang sarili. Dahil ang iba ay maaaring umabot sa matayog na antas, kaya niya rin itong gawin. Ang tulong ng God Spiritual Eye na ibinigay kay Zhao Feng ay hindi mas mababa sa mga bloodline ng mga prodigy ng Quasi-God Rankings Top 5. Boom! Bang! Crash! Sa entablado, ang patuloy na pagsabog ay nakabibingi sa mga tainga habang ang gininto ang ningning ay nagbubulag sa mga mata. Ang mga pag-atake ng taong dilaw ang balat ay labis na malupit, napakabigat na walang sino mang maglalakas loob na tumanggap ng mga ito ng direkta. Ngunit ang mga pag-atake ng Quasi-God Jinzin ay nakatutok sa isang punto at napakatumpak, na may katas na maaaring tumagos sa lahat. Ang dalawang ito ay karaniwang sibat at kalasag. Ang sibat ba ay tatusok sa kalasag, o ang kalasag ay magpapatag sa sibat? Ang mga tao ay malalim na abala sa labanang ito. Nagpatuloy ang labanan ng ilang panahon, ngunit wala pa ring malinaw na panalo. Heavenly Golden Splendor. Earth Burial. Sa isang tiyak na sandali, pareho nilang ginamit ang kanilang mga trump card. Boom! Nayanig ang buong entablado nang lumitaw ang hindi mabilang na mga gintong ilaw sa itaas, napakaliwanag ng gabing iyon ay naging araw. Nang tuluyang mawala ang liwanag, isang figure na lang ang nanatiling proud na nakatayo sa entablado. Si Quasi-God Jinzin. Quasi-God Jinzin ang nanalo. Napakalakas ng sagupaan. Nakakatakot silang dalawa. Ang mga tao ay sumabog sa tagay, namangha sa kamangha-manghang labanan na ito. Bagamat natalo ang lalaking may dilaw na balat sa pagkakataong ito, may ilang dekada pa bago ang susunod na Quasi-God Rankang competition. May pagkakataon na manalo siya sa susunod nilang laban. Nang matapos ang laban na ito, agad na nagsimula ang susunod na round. Hindi tumigil ang mga laban sa napakalaking yugtong iyon. Mayroong kahit ilang maitim na kabayo na lumitaw, ngunit walang mas nakasisilaw kaysa kay Zhao Feng at sa lalaking may dilaw na balat. Mabilis na lumipas ang isang araw, ngunit ang lahat ay nasa mataas na espiritu. Boom! Bang! Crash! Matitinding labanan pa rin ang nagaganap sa entablado. Swish! Sa isang tiyak na sandali, ang Quasi-God Jianfeng ay nakarating muna sa entablado. Gusto kong hamanin ang Quasi-God Lin Guang. Diretso ang matalim na mata ni Quasi-God Jianfeng sa henyong Quasi-God of the Sky Water Yao race. Matapos makita ang labanan sa pagitan ng Quasi-God Jinzin at ng taong dilaw ang balat, alam niya na napakahirap para sa kanya na talunin ang Quasi-God Jinzin. Gayunpaman, pinili niyang hamanin ang Quasi-God Lin Guang, na mas mataas ang ranggo. Siyempre, hindi ito walang dahilan. Una, ang Sky Water Yao race ay isang kaaway ng Sky Haze race. Pangalawa, ang Quasi-God Lin Guang ay hindi nagpapigil, na nagbibigay kay Jianfeng ng higit na presyon at isang mas malaking pakiramdam ng panganib. Sa ganitong paraan lamang maaaring makapasok si Quasi-God Jianfeng sa top 20 kapag oras na para sa Quasi-God Rankang competition. Kailangan mo munang subukan ang iyong sarili. Sabi ng matandang babae ng Sky Haze race sa mahinang boses. Ayon sa kaugalian, ang Quasi-God Jianfeng ay kailangang talunin muna ang isa pang miyembro ng Sky Water Yao race. Gayunpaman, ang taong pinadala ng Sky Water Yao race ay nakipagpalitan lamang ng 3 galaw kay Quasi-God Jianfeng bago natalo. Naunawaan ng lahat na naruroon na ito ay sinadya sa bahagi ng Sky Water Yao race.
Pagkatapos ng ilang rounds, muling nakarating sa stage si Quasi-God Jianfeng. Swoosh swoosh. Sa isang bughaw na flash ng liwanag, ang Quasi-God na si Lin Guang ay lumitaw sa entablado. Hayaan mo akong maranasan ang lakas ng isa sa mga kahangahangang Sky Haze Race. Sabi ni Quasi-God Lin Guang na may mabangis na ngiti. Bago ang labanan, pinili ni Quasi-God Lin Guang na sadyang palakasin ang reputasyon ni Quasi-God Jianfeng. Sa ganitong paraan, pagkatapos talunin ang Quasi-God Jianfeng, maaari niyang ipahiya ang Sky Haze Race. Hahaha, ang tunay na kababalaghan ng aking Sky Haze Race ay hindi ako, ngunit ang isa na sumasakop sa ranggo ng 16 sa Quasi-God Rangkang. Itinaas ni Quasi-God Jianfeng ang kanyang ulo at tumawa ng malakas at walang pakialam. Ang mukha ni Lin Guang ay naging isang piraso ng yelo. Ang pinakamalakas na henyo ng Sky Haze Race ay isang ranggo na mas mataas kaysa sa kanya sa Quasi-God Rangkang. Ito ay palaging pinagmumulan ng dalamhati para sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Quasi-God Lin Guang ay umungol habang siya ay kumikislap patungo kay Jianfeng. Swoosh! Ang paligid ni Quasi-God Jianfeng ay biglang nagsimulang kumislap sa halos nasa salat na sword intent. Pinagdikit niya ang dalawa niyang daliri. Pinalapot ang isang malabong asol na gilid na nag-uutos sa mga larawan ng espada sa paligid niya. Boom! Bang! Crash! Sa kanilang unang sagupaan, ang Quasi-God Jianfeng ang naging weaker side. Plush! Napaatras si Jianfeng ng ilang dosenang hakbang at nagsuka ng dugo. Ngunit ang kanyang sword intent ay hindi kumupas. Lalo lamang itong naging matalas. Soaring Wind Slash. Ginamit ni Quasi-God Jianfeng ang wind intent para magpaputok ng napakalaking sword wind, mailap at hindi mahuhulaan. Water Slaughtering Screen. Si Quasi-God Lin Guang ay hindi nagpakita ng awa at nagsimulang hampasin si Quasi-God Jianfeng. Pagkatapos ng 10 galaw, natalo si Jianfeng. Gayunpaman, ang sword intent na kanyang inilabas ay mas matalas at mas makapal kaysa dati. Sa Quasi-God Rangkang competition, tiyak na mapapabilang ka sa top 20. Ngumiti si Zhao Feng sa mahinang Quasi-God Jianfeng sa tabi niya at sinabing, "Umaasa ako." Tumawa naman si Quasi-God Jianfeng. Nagpatuloy ang gulong martial gathering, na dumami ang mga kababalaghan na pumapasok sa entablado. Marami sa kanila ang humamon sa mga kahangahangang Quasi-God Rangkang, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Bago ang katapusan, pupunta ako ng isang beses. Nagplano si Zhao Feng. Una, kung magpakita si Zhao Feng ng sapat na lakas at talento, liligawan siya ng ilang paksayon. Sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kanila, malulutas niya ang mga panganib na kakaharapin niya. Pangalawa, kailangan pa rin ni Zhao Feng na pilitin ang lalaking may itim na balat na saktan ang kanyang sarili. Kung hindi niya masasaktan ng husto ang kanyang sarili, gagamitin ni Zhao Feng ang kanyang 5 elements intent sa buong lawak nito upang masira ang array ng maaga. Unti-unting lumipas ang oras. Pangatlong araw na ngayon, at malapit nang matapos ang martial gathering. Panahon na para umakyat ako. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng habang naghahanap siya ng tamang sandali para umakyat sa entablado. Swish! Ngunit may mas mabilis pa kay Zhao Feng. Mas mabilis kaysa sa lahat ng tao sa karamihan, sa pag-akyat sa entablado. Quasi-God Guiyi, halika at labanan mo ako. Sa entablado ay isang malamig at masasamang lalaki na may mukha na parang makamandag na ahas, isang kakaiba at misteryosong aura na tumataas mula sa kanyang katawan. Ito ay si Quasi-God Bishi, ang ika-14 na ranggo na prodigy ng Quasi-God Rangkang. Ang mga manunood ay agad na nagsimulang magdaldalan sa kanilang sarili. 6 na henyo ng Quasi-God Rangkang ang dumalo sa gulong martial gathering. Quasi-God Zifeng, Quasi-God Tianzhu, Quasi-God Guiyi, Quasi-God Bishi, Quasi-God Lin Guang, at Quasi-God Jinzin. Wala sa 6 na ito ang nag-away sa isa't isa. Walang inaasahan na hamanin ni Quasi-God Bishi si Quasi-God Guiyi nang malapit nang matapos ang martial gathering. Sige. Isa kang kagilahil-alas ng Quasi-God Rangkang. Walang kapantay sa paksayon ko, kaya direktang lalabanan kita. Tumayo si Quasi-God Guiyi. Para matapos ang martial gathering sa kanilang labanan ay hindi naman masama. 2 individual sa Quasi-God Rangkang ang maglalaban.
Ang pagdating sa oras na ito ay talagang sulit. Lahat ng tao sa 5-Star Mountain ay nakatitig ng buong atensyon sa entablado, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Whoosh! Ang quasi-god Guiyi ay dahan-dahang umakyat sa entablado. Sa sandaling ito, ang quasi-god Bishi ay gumalaw, na naging isang stream ng liwanag na naglaho sa hangin. Green Crystal Venom Flash. Tinusok ni quasi-god Bishi ang isang daliri sa hangin, nagpaputok ng berdeng sinag ng liwanag kay quasi-god Guiyi. Level 2 Space Intent. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Maliban dito, alam din ni quasi-god Bishi ang isang nakakalason na enerhiya ng layunin. 5 elemento langit lupa. Itinaas ni quasi-god Guiyi ang kanyang mga braso at ginamit ang 5 elements energy ng mundo sa isang rainbow halo. Ang pag-atake ni quasi-god Bishi ay nahulog sa umaagos na mga ilaw nitong 5 kulay na halo at naglaho. Hindi maganda. 5 elements intent. Agad na namutla si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na si quasi-god Guiyi ay may kakayahang gumamit ng 5 elements intent, at hindi mababa ang kanyang level dito. Deep underground, namutla din sa gulat ang lalaking itim ang balat. Ano ang nangyayari? Nagmensahe kay Zhao Fang ang lalaking itim ang balat. May isa pang quasi-god bukod sa akin na gumagamit ng 5 elements intent para lumaban. Sabi ni Zhao Fang, lumubog ang kanyang ekspresyon. Ang 5 elements intent na ginamit ni quasi-god Guiyi ay mas malakas pa kaysa sa ginamit ni Zhao Fang kanina. Bukod dito, ang dalawang mandirigma ay halos magkatulad sa lakas, kaya't ang kanilang labanan ay hindi malapit nang matapos. Kung magpapatuloy ito, ang array sa ilalim ng lupa ay malamang na masira ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ngunit hindi mapigilan ni Zhao Fang ang labanang ito. Ang dalawang ito ay mga kahanga-hangang pangkat ng mga 4 na bituin. Kung susubukan ni Zhao Fang na pigilan sila, ang gagawin ba niya ay isang bagay maliban sa pagpapakamatay? Hindi maganda, malamang na masira ang array. Nag-aapoy sa pagkabalisa ang lalaking may itim na balat sa ibaba.